Mapagpalang araw po, no? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, atin po kayong papaksayin yung isang kasaysayan sa Biblia na yung mga Hudyong taga-Hodea ay nagpunta sila sa lugar ng mga Entil, hindi Hudyo na po. Ngayon, itong mga Hudyo na galing ng Hodea, ginawa nila, kahit hindi po sila inutusan ng mga apostol, yung grupo ni Pedro, kasi si Pedro at saka kanyang kasama, sila po yung mga Hudyo. Ngayon, nagpunta sila doon, itong mga taong taga-Hodea, na hindi naman nila inutusan, at ginugulo ang pananampalataya ng mga hindi Hudyo o Entil. Yung eksedang yun po ay tinutulan ni Apostol Pablo. Ay ang ginawa po ng mga mananampalataya ng mga Hentil, inutusan nila sila Pablo at saka Bernabe. Nagpunta na sa Jerusalem at tinwento po sa mga apostol na sila Pedro ang ginagawa ng kanilang kalahing Hudyo tungkol po sa dito po sa 15:1 ng gawa. May mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang hindi Hudyo. Pag hindi Hudyo, Entil, ano po? Ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugalian ni tinuro ni Moises. Yan. Ang gusto po ng mga taong ito, yung mga taga galing sa Judea, mga Hudyo, kung ano yung pinatutupad sa kanila na ibinigay ang kay Moises, sabi niya, ano po? Tinuturo ni Moises. Ang gusto nila, yung mga Entil, hindi Hudyo, ano po? Kasi yung lugar pong yun, hindi po Hudyo yun, Antioch eh. Ang gusto nila, dapat sumunod sila sa kautusan ni Moises. Yung ugaling Hudyo po, yung reliyon ng mga Hudyo. Sabi nitong mga Hudyong galing Judea, hindi kayo maliligtas. Kita niyo po ano? Anong kanilang ginagamit na salita? Hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugalian na tinuturo ni Moses. So, kita niyo po. Kaya ang ginawa po ngayon ay pumunta ito si Pablo, kinausap ang mga apostol dito sa verse 6. Kaya nagpulong ang mga apostol at ang mga namumuno sa iglesia para pag-usapan ang bagay nito. Ito po ano? Yung ginagawang panggugulo ng mga Hudyo sa mga Hentil, nagsumbong si Pablo. Kaya ngayon, nagpulong itong mga apostol. Anong nakalagay po? Kaya nagpulong ang mga apostol. Yan. Siyempre, isipin nyo po, pupunta mga Hudyo sa mga Hentil. Tayo, Hentil tayo, Pilipino. Tapos ipatutupad nila yung kautusan binigay kay Moises. Hindi naman tayo Hudyo eh. Alam nyo si Pedro po, meron siya sinabi rito. Ang kanya pong pagtatapat, ganito. Sa verse 10 naman, sabi ni Pedro, ngayon, bakit nyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo pinipilit ang mga hindi Hudyo?
Anong sabi niya sa mga Hudyo? Bakit nyo pinipilit? Sa pilitan pala. Ano po? Sa pilitan. Kaya pala nagkagulo. Ang mga hindi Hudyo. Intel po yun. Tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo ay hindi makasunod. O, ano po sabi ni Pedro? Yung ating mga ninuno at tayo na mismo. Ano sabi niya? Hindi tayo makasunod. Kita niyo po. Si Pedro na po nagsasalita dito. Hudyo si Pedro. Ito po yung kanyang patutuho. Yung mga ninuno nila, mga Hudyo siyempre yun. Hindi nga makasunod Pati nga tayo, sabi niya. Alam niyo yung mga reliyon, doon pa pala nagkakagulo na sila. Ano po? Akala ko kayo lang nagkakagulo mga reliyon. Kasi iba na po pangalan ng reliyon ngayon Ang masakit, kung ano yung reliyon nila, yan ang pinagmamalaki nila. Ang pinopromote nila, yung reliyon nila, at saka yung doktrina nila. Kung tutusin po, talaga masigasag itong mga Hudyo, taga-Judea. Gusto nila, yung mananampalataya kay Jesus na hentil, ay ma-convert nila sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan binigay kay Moises. Ano po? So tuloy tayo kay Pedro. Sa Gawa 15:10. Ngayon, bakit nyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo pinipilit ang mga hindi Hudyo na tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan na kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo hindi makasunod? 11. Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Yesukristo. At ganito rin naman ang mga hindi Hudyo. Kita nyo po? Yan kasing kautusan, alam nyo nung nangangaral si Apostol Pablo, daanan lang po natin yung sa chapter 13 ng Gawa. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa 13:32, at narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno. 23, na tinupad niya ngayon sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 Salmo. Ikaw ang aking anak at ipapakita ko ngayon na ako ang iyong ama. 34. Ipinangako niya noon pa ng Diyos na bubuhay niya si Jesus at ang kanyang katawan hindi mabubulok, dahil sinabi niya, ang mga ipinangako ko kay David ay tutuparin ko sa iyo. 35. At sinabi pa sa isang salmo, hindi ka papayag na mabulok ang katawan ng iyong tapat na lingkod. 36. Hindi si David ang tinutukoy dito.
Dahil nang matapos ni David ang pinagagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya at inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno at ang kanyang katawan ay nabulok. Ngunit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi nabulok. Yung pala tinutukoy po dito sa verse 32, 33, 34, 35. Ang tinutukoy po pala doon si Jesus, hindi si David. Kasi si David, nabulok yung katawan niya. Si Jesus hindi po eh. No po, nung namatay si Jesus, ikatlong araw, bumangon siya. Hindi po talaga na bulok ang kanyang katawan. Pero itong si David po, ang nakalagay dito, hindi sa 36, hindi si David at tinutukoy dito dahil nang matapos ni David ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon. Kasi po ginawang ari si David ng kanyang henerasyon. Yung mga Israelita po, pinamunuhan niya. Namatay siya at inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno at ang kanyang katawan ay nabulok. Yung tinutukoy ni Pablo na at narito kami sa 32, at narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno. 33, at tinupad niya ngayon sa atin nang muli niyang buhay si Jesus. Yun po pala si Jesus, hindi po si Haring David. Okay, 37. Ngunit si Jesus na muling binuhay ng Diyos, hindi nabulok. Hindi po nabulok yung katawan niya, no? Yung katawan tao. 38, 39, magkasama po dito, no? Kaya nga, mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay ituturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya pala si Pablo, tinututulan niya yung mga taong galing ng Judea na hindi kayo maliligtas kung hindi kayo magpapatuloy at sumunod sa kautusan ni Moises. Si Pablo mismo pala nagsasabi rito sa verse 13, 38 and 39, maliwanag. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Di magkakontra po sila nung mga taga-Judea. Kaya nagipagtalo si Pablo sa mga taga-Judea na sumugod sa kanila sa Antioch. Siyempre po, ipagtatanggol ni Pablo ang kanyang pananampalataya. So, nakapagpasya po sila na isang guni sa mga apostol, kina Pedro nga. Ito po yung nakasulat naman sa verse 15. Ano po? Sa 15:1, may mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch.
sa Antioch at nagturo. O, kita nyo po, nagturo pa. Pero ano sabi ng mga apostol? Ito na po yung nabuo sa kanilang pagpupulong. Sa verses, kaya nagpulong ang mga apostol. Ito po yung nabuong pulong. Kasi po, kahit si Pedro, sabi niya, hindi nga nasunod ng mga ninuno natin yan eh. Tayo nga mismo, hindi rin nakasunod yan eh. Oh. Alam niyo po, yung mga, ewan ko, yung mga ibang reliyon, ngayon, present time, makukulit din eh. Yung mga, huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng mga isdang walang kaliskis, huwag kang kakain ng ganito, ng ganyan. Sila po yung tabarkats nung taga-Judea sa panahon ng mga manggugulo na ito. Magugulo sila eh. Pati mga hentil, ginugulo nila. Ganon din po yung mga tabarkats nilang Pilipino ngayon na nagsasagawa kayong kakain naman. Magulo din sila eh. Magkabarkada po niya. Pareho silang sumusunod sa kautusan ni Moises. E sabi ni Pablo bilang apostol ng mga hentil, no way. Matatag ang pananampalataya ni Pablo. Ano ba? O, tingnan natin yung sulat. Mas maganda. Anong paliwanag ng mga apostol? Mga Hudyo po ito ha. Ito. Meron po nakalagay dito. 22. Nagkasundo ang mga apostol. Kita nyo po. Yung mga apostol po, sila Apostol Pedro at ang kanyang mga kasamahan. Ano po? Nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno sa iglesia, at ang lahat ng mga mananampalataya. Napipili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo at ipadadala sa Antioch. Kasama nina Pablo, Bernabe, ang napili nila si Judas na tinatawag na Barsabas at Silas. Ang mga taong ito ay ginagalang ng mga mananampalataya at sila sa 23 ano? At sila ang magdadala ng sulat na ito mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia. Mahal namin mga hindi Hudyo riyan sa Antioch, Syria at Cilicia. Ano po? Tuloy po tayo, ano? Sabi po dito sa 23, nabasa ko na po, ano? Ulitin ko lang. At sila ang magdadala ng sulat na ito mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia. Mahal naming mga kapatid na hindi Hudyo. O, yung mga hentil po yun, hindi Hudyo. Riyan sa Antioch, Syria at Sicilia. Sa 24, nabalitaan namin na may mga tao mula rito sa amin na pumunta riyan. Yung amin po, yung kalahi nilang mga Hudyo. Kasi, yun nga po, kamukha nilang Hudyo. At nilito
ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuro. Ito po, hindi namin sila inutusan na pumunta riyan at magturo ng ganon. Kita nyo po, anong sabi ng mga apostol? Binasa po yung sulat. Hindi namin sila inutusan na pumunta riyan. Pangahas po itong mga Hudyong taga-Hudeya. Ala pala silang otoridad. Hindi sila dumahan sa kanilang mga leader. Basta na lang sila sumugod. Hindi sila sinugo. Sugod ang ginawa nila. At ano pang ginawa nila? Nagturo ng gano'n. Ito. Nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin na nagpunta riyan at nilito ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuro. Hindi namin sila inutusan na pumunta riyan sa Antioch at magturo ng ganon. Anong turong ganon? May mga taong galing sa Judea pumunta sa Antioch at nagturo sa kapatid doon na silang hindi Hudyo, entil, ay hindi maliligtas o pananakot, kundi sila magpatuloy ayon sa kaugalian itinuturo ni Moises. Yan. Nakaranas din po akong ganyan noon. Sa social media, Facebook. Sikat po ang Facebook. May naglipa na po sa Facebook yung mga Hudyong taga-Hudeya at saka yung mga Pilipino ngayon, naglipa na din sa social media, magkabarkada. Kapag hindi ka susunod sa kanila, kasi ang tanong ko sa kanya, kapag ba kumain ka ng baboy, hindi ka pupunta sa langit? Ang sagot niya, hindi ka pupunta sa langit kung kakain ka ng baboy. Kita niyo po. Pagkain lang ng baboy ka na, hindi ka na pupunta sa langit. Ito. Kaugali nila, yung mga Hudyong galing ng Judea. Ano yung sinabi ng mga Hudyo taga-Judea na hindi naman inutusan? Na basta na lang sila sumugod at gusto nilang sundin ang utos nila. Hindi kayo maliligtas. Ganyan din po yung mga Pilipino ngayon na nagkukunwaring Hudyo. Yung nagsasabing Sabbath keeper. Natawa. Nangingiti po ako. Mukhang nagkaroon ka na ng kaisipan, kaibigan ah. Sabbath keeper. Ano po? Oo. Di sila kumakain ng baboy, ng mga isdang walang kalisis, kung ano-ano pa. Okay? Wala na po. Yung palang mismong apostol, walang utos. Nang ganoon, huwag kang kakain ng baboy. Kita nyo po, ito sulat. Si Pedro, nagtapat. Kung yung mga ninununga natin, hindi makatupad dyan. Tayong mga apostol, hindi rin tayo makatupad dyan. Siyempre, nagpulong, nagpapaliwanagan. Nakabuo sila ng desisyon na sulat. At yung laman ng sulat, napakasakit. Hindi namin sila inutusan. Hindi namin inutusan na mangaral lang, huwag kayong kakain ng baboy.
Ewan ko ba? Yung mga Pilipino na wag kakain ng baboy, yung founder nila, Amerikana, maputi. Magkakabarkada po sila. Yung Amerika, hindi rin naman po Jew yan eh. Intil yan. Pero bakit yung founder nila, yung maputi. Kaya natalo sila sa debate eh. Sa alabang nangyari yon. Kasi sa debate po, yung kadebate nila, yung grupo ni maputi. Ang usapan kung sino yung nakatayo sa pulpito hanggang dulo, siyang panalo. So natalo po yung debatista ni puti. Naglikpit po siya, isang bag na malaki ang dala niya, isang tambak na libro. Isang libro, mismo nung kanilang founder na si puti. Nilaglag sila ni puti. Kasi ang tanong po ng kadibate, sabi niya, ang inyo bang kinikilalang leader, si puti, ay isang propeta, propetisa, babae. Nagdudulas ang dilaw. Sagot po ni yung tagasunod ni puti na Pilipino. Si puti po, Amerikana. Nagdudulas ang dila ko. Taga-Amerika. Yan. Sinabi niya, oo. Pinakikilala namin siyang propeta. Ang ginawa po nung kadibate, binasa po yung autobiography ni puti. Si puti mismo sumula. Ang nakalagay po, ang sabi ni puti, hindi ako propeta. Ako isang anghel. Alam niyo po yung alagad ni puti. Ang Timano po nagligpit ng kanyang mga daladalang libro. Ang laki po ng bag, traveling bag. At saka na po siya nagbalot, umalis. So naiwan po nakatayo yung kanyang kadibate. Ang pangalan po ng kadibate niya, si Pastor Osinando Quillaw ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts, Manila, Sampaloc Lokal. Ayun po, bishop na po siya. Bishop Osinando Quillaw. Ito, doon po sa Sampaloc, Manila. So, yung simbahan po na pinangangasiwaan niya ron ay malaki po hanggang 5th floor. Ano po? Ayan. Okay, balik tayo sa Biblia. Sabi po sa 25, kaya nang marinig namin ito, yung panggugulo ng mga Hudyo sa mga Hentil, napagkaisayan naming pumili ng mga tao na ipadala namin sa inyo para sabihin ng bagay na aming napagkasunduhan. Kasama nila si Bernabe at Pablo, na minamahal nating mga kapatid. Ano po? Sina Bernabe at Pablo ay naglahan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin din ni Judas at Silas na aming ipinadala
sa inyo tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. Nagkasundo kami, 28. Ito po, nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na espiritu. May guidance po pala ang banal na espiritu ng Diyos na bumuo sila ng isang sulat itong binabasa ko po. Okay? Tuloy natin. 28. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Huwag na daw dadagdagan. Huwag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ano po yung mga Diyos-Diyosan? Halimbawa, piyesta ni ganito. Tuwing September 9-10, nagse-celebrate sila ng piyesta ng San Nicolas. Siyempre, mag-ahanda. Yun ang ibig sabihin po ng huwag kayong kakain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Yung tungkol sa mga piyesta-piyesta. Birthday ng mga santo-santa. Yun ang tinutukoy po dito ng sulat ng mga apostol. Ito po ay sulat para sa mga Entil at pati po sa mga Pilipino. Kaya sa mga Pilipino po, kung gatmahari, kung mananampalataya kayo kay Jesus, huwag kayong dadalo sa mga anumang kapistahan. Huwag kayong makikikain kasi niyandog po yun sa mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, September 9-10, sinong may piyesta? San Nicolas. Nagpunta ka sa mga lugar na San Nicolas, ang patron saint nila. Siyempre, pag umating ka ng misa ron, ang itatayo ni Padre si San Nicolas. Yung mga tao naman naghahanda. Kanino nila pinatutungkol yung handa? Sa piyesta ni San Nicolas. Yun po sinasabi na huwag kakain. Di huwag kang magpunta. Bumili ka na lang sarili mong pagkain sa tahanan mo. No po. Ito. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng Espiritu. Yan. With the guidance of Holy Spirit ng Diyos. Na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. 29. Huwag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Kailangan po yung hayop, pag magpapatay ka, patutuloyin mo yung dugo, tatapon mo sa lupa. Ngayon po, pag nagkatay ng manok, nagkatay ng baboy, nagkatay ng kalabaw o ng baka, kinukuha po yung dugo. Imbis na itapon po. Sa Old Testament po, pinatatabunan sa lupa yan. Pero ngayon, nakakita na ba kayong inihaw na dugo? Dugo po ng baka yon. Kaya nagbubuo yun. Yung nakahiyaw na baka ay yung dugo. Baka po yun. Yung manok naman, ilalagay po sa isang lalagyan. Patutuloy, lalagyan ng bigas. Pag nagluto sila ng luto ng manok, yung tinolang manok, sasama po. Kakainin din. Yung dinuguan ng dugo ng baboy, gagawin dinuguhan. At kinakain po, ano? Yan. Pero kung mananampalataya ka kay Jesus, kasi yung sinulatan po, mananampalataya kay Jesus, Entil. Sinulatan ng mga
Hudyo kasi nga ginugulo sila ng kanilang kapwa Hudyo na hindi naman po inutusan o tinuruan na ganyan ang gawin nyo. Opo, yan ang pagtatapat ng nasa sulat. Yan. Kailangan yung palangayop paduduguhin. Ano po, itatapon yung dugo sa lupa. Sabi pa niya, at iwasan ninyo ang sexual na immoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito. Hanggang dito na lang. Ayan po, ano? 30. At umalis ang mga taong ipinadala nila. Pagdating nila sa Antioch, tinipon nila ang lahat ng mananampalataya at ibinigay nila agad ang sulat. Tuwang-tuwa, 31, tuwang-tuwa sila nang mabasa ang nilalaman ng sulat na nakapagpasigla sa kanila. Yan. Ano daw po nakapagpasigla sa kanila? So, maliwanag ano po, kapag mananampalataya ka na ni Jesus, ito po, ang sulat na binuho ng mga apostol na may patnubay ng Santong Espiritu. Na ano po yun? Ulitin natin. Sa 15:29, huwag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng ayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Kailangan tumulo ang dugo. Pero baka sabihin, pinatulo naman namin, kanya lang nasa tasa. Hindi po. Sa Old Testament po, sa lupa pinatatapon yung dugo. Hindi po pinasasawd at niluluto. Tinatabunan ng lupa po. Sa Old Testament po yan. O, kayo pong mga nanonood ng video, assignment nyo yan. Basahin nyo naman para mayroon namang konting pagbuklat ng Biblia ninyo. Ano po, wag pa. Basta yung sulat po, no? Ayan. Sa ibang salin po, may nakalagay na ganito. Sandali po, kukunin ko po yung ibang... Ito pong ginamit ko kanina, salita ng Diyos Biblia. Ano po? Ayun, kinuha ko po itong poemen. Tignan po natin sa 15:29, yung sinabi ng sulat ng mga apostol. Ito, Gawa 15:29, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ng dugo at ng ayop na binigti. At huwag kayo magkikiapid. Layuan ninyo ang mga yan para sa ikabubuti ninyo. Pahalam. Ayan. Sabi niya, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Yun po sinabi ko sa mga selebrasyon ng mga patron saint, ano? Ng dugo. Oh. At ng ayop na binigti. Ayun, ano, binigti. Ibig sabihin, yung ayop kapag binigti, huwag kakainin. Yung baboy, paano ba pinapatay ang baboy? Di po ba kinakatay?
Hindi naman po binibigti eh. Kapag binigti, huwag mong kakainin. Oh, hindi naman binibigti eh. Ang baboy. Ba't hindi mo makakain? Halimbawa, yung hayop mo na kakainin mo, halimbawa, kahit ano pang okasyon o walang okasyon, wag lang binigti. Pag binigti, wag mong kakainin. Oh, pag hindi binigti, yung baboy naman eh. Kalaki-laki ng baboy, binibigti ba? Di mo ba sinasaksak sa dito? Patuloyin yung dugo. Kinukuha, nilalagay sa palanggana. Nasa inyo po yan, ano? Basta kung binasa ko lang. Lagi nyo po tatandahan. Kung ano po yun nakalagay sa Biblia, yun po ang susundin natin. Huwag po kayong maniwala doon sa barkada ng mga Hudyo na huwag kayong kakain ng baboy. Wala na yan. Inabolis na po yan ng mga apostol. Mismong apostol ng mga Hudyo nag-abolis yan. Hindi nga namin tinuro yan eh. Sabi nila. Isipin nyo po, pagkatapos isa kang Pilipino, nag-aasal Hudyo ka. Tapos yung kapwa Pilipino mo, huwag kayong kakain ng baboy, di kayo pupunta sa langit. Baboy lang ang dahilan, di ka na pupunta sa langit. Eh sino ba yung apostol? Apostol ni Jesus. Kung ano sinabi nila, sinabi ni Jesus. Oh. Kaya, ewan ko po ano bang klaseng, kaya yung mga grupo ni Puti, isang Amerikana, Amerikano pala. Amerikana. Wag po kayo maniwala doon. Kagaya sila ng Hudyong galing sa Judea. Anong ginagawa nila? Tingnan natin dito. Anong nakalagay po dito? Ano? Doon nalilito eh. Sabi niya eh. Eh dito. Ano kaya nakalagay dito? Ito po. Ito po sa 1524. Nabalitaan namin ginugulo kayo. O, ginugulo. Kaya magugulo po yan. Magugulo yan. Huwag kayo maniwala sa kanya. Sa kanila. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamaan naming galing dito. Kahit hindi namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. O, yung turo ng huwag kayo kakain ng baboy, huwag po kanyong maniwala sa kanila. Magugulo sila, hayog kayo sa mga apostol. Alam niyo po, ewan ko, gumagamit sila ng Biblia, pero bakit ganon, ano? Ano tayong magagawa? Talagang ganon po, ano? Nagmamagaling. Ika nga. Anong sabi ni Pablo sa mga nagmamagaling? Panguli. Roma 1:22. Sila'y marurunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Dito po sa appointment. Dito, tignan ko nga anong nakalagay dito. Roma 1:22. Ano po? Panguli na lang po ito. Nagmamarunong sila pero lumitaw na sila'y mga mangmang. Dito, mangmang. Dito, mga hangal. O kayo na po magsuri niyan. Dalawa lang po ito, ano? Yun lang ang inunok ko lang, ano?
nagmamarunong, pero lumitaw na sila yung mga mangmang, angal. Salamat Panginoon Diyos sa pagtuturo, pagliliwanag sa amin na ang turo mo ay napakaliwanag. Pero may mga tao po, pilit po nila pinalalabo ang turo mo. Panginoon Diyos, nawa yung mga makapanood ng video ito, pagliwanagin mo po ang kanilang mga kaisipan. Hindi ko po nais na managasa, manira ng reliyon. Ang akin lang po, ang pagbubunyag ng katotohanan na ayon sa Biblia. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang aking video, nawa, pati yung mga makapanood nito, pagpapalain po sila. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, amen. Kaibigan, i-share mo naman. Ano po? Sa iba itong aking munting video. Ikaw naman na-sharean, i-share mo rin sa iba. Lalo na doon sa mga grupo ng mga magugulo, nanlilito, nang gugulo, mga wag kang kakain ng baboy. Malay nyo, magliwanag po sa kanila ang sulat ng mga apostol. Hindi po kami sabi nun mga apostol po sila Pedro at ang kanyang grupo. Ano po? Salamat. God bless us all. Amen. Bye-bye.